Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon din mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kaniyang mga kaaway. Sa makatuwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga pari ng mga Hudyo ay araw-araw nag-aalay ng mga handog para sa pag-aalis ng kasalanan at ang punong pari ay taon-taong naghahandog ng kambing para mapatawad ang kasalanan ng bayan. Ito'y inuulit-ulit nila pero sa totoo lang, hindi naman ito nakakaalis ng kasalanan. Dahil naman matatanggal ang kasalanan, hindi naman matatanggal ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng dugo ng mga hayop. Pero si Jesus, ang anak ng Diyos na naging tao, sa pamagitan ng iisa lamang na pag-aalay ng kanyang sariling dugo ay natanggal ang kasalanan ng buong sangkatauhan mula noong paglikha sa sangkatauhan hanggang sa wakas ng panahon. Nag-aantay tayo ng lubusang tagumpay sa kasalanan sa kanyang muling pagdating. Napapabanal ni Jesus ang lahat itinatalaga sa kanyang sakripisyo. Ang katotohanan ito ay pinatotohanan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng banal na kasulatan. At dito ginamit uli ang quotation na galing kay Propeta Jeremias. Tinanggal ni Jesus ang kasalanan sa pamagitan ng pagpapatawad. Nabubura lang ang kasalanan dahil sa pagpapatawad. Ang Espiritu Santo ang binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad nung siya ay muling nabuhay upang patawarin ang mga kasalanan. Patuloy na nangyayari ang pagpapatawad na ito sa ating pagsisisi at pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Nasasariwa uli ang ating pagtitipan sa Diyos kapag tayo'y nangungumpisal. Kahit na namatay na si Jesus para sa atin, patuloy pa rin ang kasalanan. Nabinyagan na nga tayo, pero nagkakasala pa rin tayo. Oo, nandyan pa ang kasalanan, pero ang lahat ng mga ito'y mawawala kung tayo ay nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Ang lahat ng kasalanang pinagsisihan ay napapatawad.
Walang kasalanan na ganun na lang kalaki na hindi mapapatawad. Basta ito'y pinagsisihan natin, ito'y mapapatawad. Ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ay ang kasalanang ayaw o hindi pagsisihan. Kahit na gaano kaliit ang kasalanan, kung ito'y hindi pinagsisisihan, ito'y hindi mapapatawad. Kaya nakapipigil lang sa kapangyarihan ng Diyos na magpatawad ay ang ating katigasan ng puso o ang ating kawalang pananalig sa Kanyang habag. Kaya huwag natin hadlangan ang tagumpay ng grasya laban sa kasalanan. Magpakumbaba at magsisi. Pinapakita natin ang pagsisising ito kapag tayo'y nangungumpisal. Salamat o Panginoong Hesus sa iyong pag-aalay ng sarili para sa amin. Patuloy mo po kaming ipakiusap sa kanan ng Ama doon sa langit upang kami hindi mawala ng pag-asa na lumapit at tumulad sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.